mga ka-dreamers, so ang video na ito ay para sa mga first-time home buyer or sa mga ka-dreamers natin na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay through Pag-ibig Financing. So pag-aralan natin ngayon, ano ba ang mga eligibility para maka-avail tayo ng housing loan. First, kailangan ay may 24 months ka ng contribution kay Pag-ibig. So, paano kung nag-uumpisa ka pa lang na magtrabaho? Maaari din po yun. Maaari nyo pong i-lump sum ang 24 months na contribution, pero may mga ibang developer na nire-require na 48 months ang kailangan na contribution. So, pwede po kayo mag-lump sum. Kung kayo naman po, inactive, halimbawa po ay kayo po ay OFW na, pwede pa rin po yun. Kailangan nyo lang pong i-reactivate po ang inyong Pag-ibig po. So, kailangan nyo po lang magbayad ng at least 3 months po na contribution. So, kung kayo naman po ay mag-a-avail ng mga property na pre-selling, so, more or less, mga 24 months po kayong maghuhulog ng equity, maaari naman po na hindi po kayo mag-lump sum. Kasi by that time po, doon po sa duration, na kayo po ay naguhulog pa ng equity, ay patuloy naman po ang pagbabayad po ng inyong company or paghuhulog po ng inyong contribution. So, by the time po na matapos na po ang inyong equity period, ay mabubuo nyo na rin po yung 24 months contribution na nire-required ni Pag-ibig. Pero, kung ang property po na inyong i-avail ay RFO or ready for occupancy, i-required po kayo na mag-lump sum. Pangalawa po ay ang inyong legal capacity to acquire. So, ibig sabihin po ay may kakayahan po kayo na makapagbayad or mabayaran po yung uutangin nyo po kay Pag-ibig. So, kung kayo po ay locally employed, ang hihingin po sa inyo ay Certificate of Employment with Compensation at saka po ang inyong payslip. So, kung kayo naman po ay OFW, ang hihingin po sa inyo ay ang inyong job contract. Pangatlo, kailangan po kayo ay legal age, Filipino citizen, at not more than 65 years old. So, ibig sabihin po, kailangan ang edad nyo po ay may kapasidad po kayong matapos po ang pagbabayad ng inyong housing loan bago po kayo mag 70 years old. Pang-apat po, kailangan po kayo ay walang Pag-ibig housing loan na na-foreclose, na-cancel, or na-buyback, o di kaya ay sinurrender nyo voluntarily. Ibig sabihin, halimbawa, meron po kayong housing loan dati, pero isinurrender nyo naman po ng maayos kay Pag-ibig at sinabi nyo na hindi nyo na po maitutuloy ito, it doesn't mean po dahil isinurrender nyo ay makakapag-avail pa po ulit kayo ng housing loan. Ang panghuli po ay kailangan wala po kayong Pag-ibig housing loan at short-term loan na hindi po updated ang bayad. Pero kung updated naman po, kunwari may dati na kayong housing loan, updated ang paghuhulog at ang short-term loan nyo po ay updated rin, maaari pa rin po kayong mag-avail ng housing loan. So, yun lang po, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.